Genesis 12. Babasahin po natin yung verses 10 hanggang 13. Inuulit ko po. Genesis chapter 12, verse 10 hanggang 13. Nariyan na po kayo? Amen. Sabi sa verse 10, "And there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land." Verse 11, "And it came to pass when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai, his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive." 13, last verse. "Say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee." Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong makaupo. Meron hong isang pambatang kwento. Ang pamagat ho ng kwento ay si Kiko at ang kanyang mga guni-guni. Maganda ho itong kwento na ito. Hayaan nyo pong basahin ko sa inyo. May batang nagngangalang Kiko. Isang gabi, nagising siya. Kasi nakaramdam siya ng pagkauhaw. Kaya, kailangan niyang pumunta sa kusina para makainom. Pero, nung panahon na yon ay masama ang panahon, at nung binuksan niya yung pintuan sa kanyang silid, madilim ang daanan papuntang kusina. Habang naglalakad, itong si Kiko ay napatingin sa isang sulok. At ang sabi niya sa kanyang sarili, "Naku, parang may malaking halimaw doon ah." Pero ang katotohanan po, hindi po yun halimaw. Anino lamang iyon ng kanyang lumang payong. And then, dahil nga masama yung panahon, si Kiko, nakarinig din po siya ng mahinang ugong. Pero ito pong ugong na to ay ugong ng hangin kasi nga masama ang panahon. Sa isip niya, sabi niya, naririnig ko. Mahina lang pero alam ko atugal ng halimaw yun. Pero ang katotohanan po, hindi po yun atungal o tunog ng isang halimaw. Tunog lamang iyon ng malakas na hangin na humahampas na gumagawa ng kakaibang ingay. Dahil sa kanyang imahinasyon, ay lalo pong lumakas ang kanyang kaba at ang kanyang takot. Umabot siya sa punto na nanginginig na ang kanyang mga tuhod, sumasakit na ang kanyang tiyan, at hindi na rin po siya makahinga ng maayos. Kahit gustuhin niyang uminom ng tubig at kumuha nito, hindi na po siya makagalaw. Dahil nga sa sobrang kaba at takot. Dahil sa mga bagay na hindi naman po talaga totoo. Nang biglang bumukas ang ilaw at nakita siya ng kanyang tatay. At ang sabi ng tatay niya sa kanya, "Anak, bakit nanginginig ka?" At doon po ipiniliwanag ni Kiko ang kanyang tila ba nakita at narinig. At napangiti lang po yung kanyang tatay. Pinuntahan yung sulok at itinuro, "Kiko, tignan mo, anino lang ito ng payong mo. At yung tunog ay hangin lang. Malakas na hangin ang gumagawa ng kakaibang tunog." At doon po nagsimula yung takot na galing sa isip niya, sa imahinasyon niya, ay mawala. At nakita niya na hindi pala totoo
yung mga panganib na naglalaro sa isipan niya, yung nagpapakaba sa kanya at nagdudulot ng sobrang takot. Nang maintindihan na ni Kiko, dito na po nagsimulang mawala yung kanyang hirap sa paghinga. Maluwag na at maayos na ulit ang kanyang paghinga. Anong leksyon ang makikita natin dito? As Christians, huwag tayong matakot sa mga bagay na wala pa at hindi pa nangyayari. Ang labis na imahinasyon, ang labis na pag-iisip ng masama ay nagdudulot lamang po ng unnecessary na kaba at takot. At kung hindi natin titigilan, baka mapahamak po ang ating mga kalusugan at hindi niya tayo magamit. Hindi tayo magamit ng Diyos ng maayos at matagal. Ano ang dapat natin tandaan sa kwento ni Kiko at ang kanyang mga guni-guni? Hindi po lahat ng naiisip natin ay totoo. O magkakatotoo. Kaya palaging mas mabuti na piliin natin magtiwala sa Panginoong Hesus kaysa matakot sa mga bagay na wala naman talaga at bunga lang ng ating imahinasyon. Sa Book of Genesis, chapter 12, verse 10 hanggang 13, ganyan na ganyan po ang nangyari kay Abraham. Nagkaroon siya ng tinatawag na pag-iisip ng mga worst case scenario. Ang sabi niya, therefore, it shall come to pass when the Egyptian shall see thee. Na kapag nakita ka ng mga Egyptian, ito ang sasabihin nila, that they shall say, this is his wife. Ito ang kanyang misis o asawa. Ito na po yung imagination niya na worst case scenario. And they will kill me, but they will save thee alive. Hindi pa po nangyayari yan. At wala pa silang nakakaharap na mga Egyptians. Yes, papunta silang Egypt, pero wala pa silang nakakausap na tao o mamamayan doon. Lahat ito, it's all in his mind. At siyan po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Pero bago ko lang ho ibigay ang lahat ng puntos sa mensaheng ito, nais ko lamang ho linawin ang mga bagay. Lalo na sa usaping takot dito sa ating tema sa Isaiah 41:10 na fear thou not. Kasi ayoko pong umabot tayo sa magiging extreme tayo, both ends. Kasi pag ganun ho tayo, mamamali tayo ng turo, application, at practice. Para ho hindi rin ho ma-twist, ma-exploit yung mga characters na pinag-aralan natin, hindi ho ma-exploit yung tinatawag na talata, context, wala akong ma-weaponize at magamit sa pangangatwiran sa mali o magamit sa pang-validation sa maling feelings para ipawalang sala yung sarili sa kasalanan na dapat pinagsisisihan at hindi pinagtatakpan. Ayaw ko rin po kasi magamit ako. Yung preachings ko at yung mga tinuturo sa church na to sa mga mali at masasamang bagay. Kaya linawin po natin yung mga bagay para kung hindi tayo maligaw at para ko yung lesson natin dito sa Fear Thou Not series na ito ay hindi rin po gamitin pang justify sa ongoing na pagkaligaw.
Bagamat sinabi natin sa mga nagdaang messages natin doon sa Ask Hezekiah, when death was sentenced upon me, at maging doon sa Ask Elijah, when you feel like running away na, anxiety and panic attacks are not always caused by unbelief, but, meron pong but, ngayong umagang ito sa ating paglilinaw, ha? But it does not mean all anxiety and panic attacks are innocent. Yung tinakil natin nung nakaraang linggo sa dalawang nakaraang messages natin about Hezekiah, about Elijah, yon ay innocent. Pero inuulit ko, hindi po lahat ng anxiety at panic attack ay innocent. We must avoid two dangerous extremes. Una, all anxiety is sin and proves you have no faith. This is untrue. At yun po yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Yun po ang ipinaliwanag natin sa mensahe patungkol kay Hezekiah at kay Elijah. Pangalawa na extreme na dapat hindi mangyari, all anxiety and panic attack na thoughts are harmless and never need to be challenged. This is also untrue. Kasi po, yung fear na finifeed natin ng lies, yung fear na may sangkap na uncontrolled imagination, na may sangkap na distrust sa God's promises, is something we are called to surrender to God. At ito po yung klase ng anxiety, panic attack, o fear na hindi inosente. Ito po ay nakatungtong sa salitang unbelief, o yung kasalanan ng kawalan ng pananampalataya. At gayong umaga, ito po ang pag-aaralan natin. Takot na hindi inosente. Isang uri ng takot na guilty sa harap ng banal na Diyos at ng mga tao niya. Kasi pag may ganito tayong takot, hindi tayo magandang example, hindi tayo magandang pattern. Saan? Sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang pamagat ho ng mensahe natin ngayong umagang ito ay, as Abraham, when imagination goes wrong. As Abraham, when imagination goes wrong. Point number 1. Foundations of frightened fantasy. Foundations of frightened fantasy. Ibig sabihin, pag sinabi nating foundation, ito yung pinaka sahig na pinagmumulan. Kung bakit itong nakakatakot na imahinasyon na to o fantasy na ito ay lumilitaw o nangyayari sa isipan ng isang tao, particularly ng isang mananampalataya. Ang context po, para mas maintindihan natin itong kwento ni Abraham na ito. Abraham left Haran at God's call. Umalis siya sa kanyang tinubuang lupa. Kasi inutusan siya at tinawag siya ng Diyos na gawin iyon. At dito po nakita natin ang Panginoon na nangako sa kanya ng blessing at protection. Nga lang, after ng kanilang pag-uusap at sumunod siya at pumunta siya doon sa Canaan, doon po nagkaroon ng tinatawag na severe na famine. Ano ba sa Tagalog yung famine? Taggutom na nag-struck mismo doon sa Canaan. Kaya si Abraham nag-fled siya doon sa Egypt, isang foreign land.
And his mind began to imagine worst case scenarios before pa anything happened. So dito na po magsisimula yung ating kwento. Kaya nakita nyo po, di ba, doon sa ating text, mukhang malapit na sila sa Egypt. Mukhang papasok na sila sa bansang Egypt. At bigla na lamang pong merong isang imagination na nakakatakot, frightening fantasy ang pumundasyon sa puso ni Abraham. Kung papansinin niyo po, sa 11 and 12 ng Genesis chapter 12, ano sabi diyan? Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. Sabi niya sa asawa niya, alam ko na alam mo rin na ikaw ay magandang babae. Ibig sabihin po nung fair dyan is maganda. Pagdating sa 12, ano nakalagay? Therefore it shall come to pass when the Egyptians shall see thee. So parang sinasabi niya na, alam ko pag nakita ka ng mga Egyptians, magagandahan din sila sa'yo. Amen. At sasabihin nila, that they shall say, this is his wife. At matutunugan nila sa kanilang radar na asawa kita, misis kita. At baka maisip nila ang isang hindi magandang bagay. Ano yon? Agawin ka sa akin. At ang paraan para agawin ka sa akin is, they will kill me, but they will save thee alive. Papatayin nila ako, pero bubuhayin ka para mapasa kanila ka. So, ano ito? Ito po yung sandali na kung saan si Abraham, he spoke of what shall come to pass. Pero ito po ay future event na not yet pa po proven na mangyayari. Sa isip niya lang to. Anong tawag doon? Assumptions niya lang to. So, what is fear of imagination means? Kapag sinabi yung fear of imagination, ito po yung fear of what you think will happen, not what is real. Iniisip mo, ito yung nakakatakot na mangyayari. Pero wala kang basis doon. Hindi yun realidad. Lahat yun psychological na reality mo. Which means, Abraham created a mental story. Gumawa siya ng isang kwento sa isipan niya na ikakaparalisa niya kasi matatakot siya. Ano yon? Una, they will see her beauty. That's one. Pangalawa, they will want her. Pangatlo, they will kill me. Pang-apat, take her. At yung pinaka makikita natin dito, lahat ito prediction. Pero hindi ito fact. Siguro kung nabasa nyo yung pinaka kwento nito, tinapos nyo, malalaman nyo na lahat ng imagination niya hindi nangyari. Para mga takot natin, ilan ba sa mga takot mo ang talagang nangyari? Mas marami po yung hindi. So ano pong nangyari dito? Anong root cause neto? Unang ugat, forgetfulness of God's promise. Forgetfulness of God's promise. Di ba sa Genesis chapter 12 verse 2 and 3, anong sabi ng Panginoon? I will bless thee and make thy name great. I will bless them that bless thee and curse him that curseth thee. So ano to? Binigyan siya ng blessing ng Panginoon na pagpapalain daw siya at gagawin daw dakila ang pangalan niya. Actually, tinupad to ng Panginoon eh. Amen. Siguro naman ho, lahat tayo alam yung pangalan na Abraham. Amen.
Isa yun sa pangako ng Panginoon, di ba? And make thy name great. Eh kung hindi ba great name sa Bible at sa history ang pangalang Abraham, aabot ba siya sa henerasyon na to? So tumupad ang Panginoon doon. Isa pa sa pangako ng Panginoon sa kanya, ibibless ko ang mga ibibless ka. At susumpain ko ang kahit sino mang sumpain ka. So bakit ba siya nandoon sa Egypt? At bakit ba siya nagkaroon ng nakakatakot na fantasy o imagination? Alam niyo kung ano yon? Nakalimutan niya yung pangako ng Diyos sa kanya. Abraham stopped trusting God's promises and protection. Yun ang unang ugat. So anong lesson dito? Mga kapatid, napakaraming pangako ng Diyos sa Bible. Ngayon, kapag pumundasyon po sa isipan natin at puso natin yung mga frightening fantasies o yung mga fearful imaginations na ito, sana ko maalala nyo, marami kayong makakapitan na pangako. Kesa mag-anxiety, mag-panic attack, buksan po natin ang mga Biblia natin para maalala natin. Kasi pag na-overwhelm po tayo ng worry, yun po ang tool ni Satan para sa atin makalimot tayo sa pangako ng Diyos. Amen? So wag po natin ulitin tong pagkakamali na ito. Kasi ito pong fear na to ay hindi inosente sa harapan ng Diyos. Ito po ay guilty. Ito po ay unbelief. Second root, yung tinatawag na self-reliance. Self-reliance. Anong ibig nating sabihin dito? Abraham relied on his own reasoning instead of God's power. Genesis 12:2 and 3, makikita natin, nangako ang Panginoon kay Abraham. Paano niya yan tutuparin? Eh, syempre, gamit ang kapangyarihan niya. Pero dahil nagkaroon ng tinatawag na famine, nakita niya mas malaki yung taggutom kesa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya imbis na kumapit sa sinabi ng Diyos na, akong bahala sa'yo, ibe-bless kita, basta magstay ka lang dyan sa Canaan, anong reasoning niya? Mamamatay kami dito sa gutom. Imbis na mag-pray siya, anong umiral sa kanya? Reasonings. At nagkaroon siya ng tinatawag na good idea. Anong good idea? Pumunta ng Egypt. Kaya nga po hindi lahat ng good idea natin perfect will din ng Diyos. Kasi ang geographical perfect will na lugar para sa kanya o location ay Canaan. Inalisan niya yon. So, wala na siya sa loob ng kalooban ng Diyos. At ang nagpalabas sa kanya doon ay yung tinatawag na self-reliance. Kaya pag meron po tayong mga mabigat na problema, kaysa mag-panic dahil na-anxious tayo, Lord, hahakbang ba ako o stay lang ako dito sa Canaan ko? Root number 3, unknown circumstances. Unknown circumstances. Dahil po doon sa kanyang takot sa isip, masyadong na-magnify yung mga pwedeng mangyari. Kahit hindi pa siya nangyayari sa harapan niya. Nag-o-overthink siya dito. Samantalang ang future sa ating mga mortal ay unknown. Ang may alam lang ng circumstansya sa future, ang Diyos. Now, kung siya po ang may hawak ng kinabukasan, if He is the God that holds tomorrow, nandun na siya. Anong dapat nating gawin? Pagkatiwalaan siya. Pero most of the time, para tayong si Abraham. Nauunahan tayo ng unknown circumstances. Akala mo, nagpaplano ka lang. Yun pala, lumalabas ka na sa plano ng Diyos.
Kaya dapat po prayerful and discerning tayo sa takot natin Again, ang takot na ito ay hindi inosente. Ito po ay guilty sa harapan ng Diyos. Kasi may instruction ng Panginoon, pumunta ka ng Canaan. Tingin nyo ba hindi niya alam na magkakaroon ng taggutom? Alam niya. Pero kung nagstay kaya si Abraham doon, tingin nyo mangyayari yung takot niya sa papunta sa Egypt at gagawa siya ng kasinungalingan na mapapahamak yung asawa niya sa kamay ng mga kalalakihan doon sa bansang yon? Hindi na sila aabot doon. Kasi kung nagtiwala lang siya sa pangako ng Diyos, is there anything too hard for the Lord? Yan ang sabi sa Bible. Di ba powerful siya? All-powerful. Di kaya niya maghimala. Kahit merong tinatawag na taggutom o famine. Kaso nga lang, nadala siya ng tinatawag na unknown circumstances. Nangyayari ba yan sa atin? Nangyayari. Kaya matuto po tayo Inuulit ko, hindi po to inosenteng takot. Ito po ay guilty na takot. Ito po ay unbelief. Genesis chapter 12 verse 13. Makikita natin yung resulta. Sabi niya, say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. So ano naging bunga ng tinatawag na fear niya? Yung fear ni Abraham nag-produce ng deception, ng pagsisinungaling po. Abraham chose lying as his solution. At marami ho sa atin, kapag naiipit na yung pagiging Kristiyano natin, na ikukompromiso na. And most of the time, kung magiging honest lang tayo sa oras na to, nagawa na rin po ng marami sa atin ito. Mula nung di pa natin kilala ang Panginoong Hesus, bago pa lang tayo sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, nangyari po sa atin ito. Yung dahil may kagapitan, na-overwhelm ka, sinungaling ka. Say amen kung sino na mga naka-experience nito. Amen. Lahat po tayo na-experience na to kasi may pressure po na ginagawa. Yung tinatawag na frightening fantasy, yung mga imaginations na yan So, anong reality po ang dapat nating makita? No man could destroy God's plan. Amen. Bakit? Because God had already promised protection. Lalo na sa kanyang mga faithful na children at mga tagasunod. Nga lang, gaya ni Abraham, masyado tayong bumabase o nagbe-based doon sa ating tinatawag na assumptions. Ano ba Tagalog na assumptions? Haka-haka. Kumbaga nagki-create ng kwento yung isip mo sa'yo na dead end na. Tapos na. End of the world na. Kahit hindi naman talaga. So, Abraham's fear was based on assumptions, not truth. At marami po sa atin, ganyan. Ganyan na nangyayari sa school, ganyan na nangyayari sa opisina, ganyan na nangyayari sa ating family, sa community. Kapag merong mabigat na bagay, kay Abraham, famine I don't know about you kung ano yung sa inyo, pero alam ko, lahat tayo, merong mabigat na bagay sa buhay natin. Na nagdudulot sa atin na magsindi ng takot. Abraham's fear was not caused by an actual threat. Wala talagang banta, walang panganib. Sa isip niya lang. Unlike Hezekiah, sinabihan siya ni Prophet Isaiah na mamamatay ka. Kanino galing ang balita na yun? Hindi lang po yun diagnosis ng isang doktor. Kundi yun po ay message ng Panginoon na may akda ng buhay at kamatayan ng tao dito sa lupa. So yun natakot siya at nakaramdam siya ng pag-aalala sa sarili niya, sa family niya, sa kingdom niya. Hindi po yun kasalanan. Yun po ay natural reaction ng isang tao.
Kasi talaga namang mamamatay siya. Sino may sabi? Ang Diyos mismo. Pero dito, walang salita ng Diyos na ito ang mangyayari sa inyo sa Egypt, ganito gagawin sa asawa mo, tapos papatayin ka, kukunin siya. Walang ganon. Lahat yun, it's all in His mind. At kapag hindi po tayo nag-ingat, ganito po ang gagawin sa atin ni Satanas. Magkakaroon po tayo ng takot na hindi naman dulot ng actual na threat. Kundi mga pictures lang sa ating mga isipan. Fear of imagination makes us act as if God does not exist. Grabe yung takot ni Abraham dito. Para bagang hindi nangako ang Lord sa kanya. Sabi nga, di ba? Kung sino magbe-bless sa'yo, ibe-bless ko. Kung sinong susumpain ka, susumpain ko. Ibig sabihin, kung sinong gagawa sa'yo ng mabuti, gagawan ko na mabuti kasi ginawang kanya ng mabuti. Kung sino man ang gagawa ng masama sa'yo, akong bahalang gumanti dyan. Akong bahala dyan. Pero takot na takot siya sa mga Egyptians. Nakalimutan niya yung pangako ng Panginoon. Na protection. Para bagang walang binitawang salita ang tapat na Diyos sa kanya. How many sa atin po ang ganyan? Karirinig mo pa lang ng preaching about Fear Thou Not series. Naabot ka, na-bless ka, lumapit ka sa altar, umiyak ka, nag-thank you ka, nangako ka sa Panginoon. Tapos, kina-Monday yan, kina-Tuesday yan, eto ka, takot na takot. Amen. Samantalang no Sunday, todo guhit ka pa doon sa verse. Todo design ka pa doon sa magandang quote na kung saan ka naabot. Nangyari? Nangyari po yun. Kaya dapat maging maingat po tayo. Maging prayerful, discerning, watchful tayo sa ating sarili. Pag may naramdaman ka takot, legit ba to? Dapat ba akong matakot? O assumptions to ng isip ko? Kaya dapat nagiging mapanalangin tayo. So, ang gusto ko pong i-reconsider natin, mga minamahal, kung nag-reconsider lamang po sana si Abraham, this is sana he had remembered God's promises po. At ganun din po sa atin. Yung tipong kesa nilamon ng fear of imagination si Abraham at so marami sa atin, sana naging takbo na lang ng isip ni Abraham, will God let me die before He fulfills His word? Hahayaan ba talaga ng Diyos na mamatay ako bago niya tuparin ang mga pangako niya? Kasi madalas yun ang pakiramdam Parang mamamatay ka na Parang hindi ka na makakalabas ng buhay In other words, sinasabi mo, iniwanan ka ng Lord sa ere, sinungaling siya. Hindi niya tinupad yung pangako niya. Napahamak ako. Pero sa Proverbs 28:1, the wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. So ito po ang nangyari kay Abraham. Sinasabi niya, merong humahabol sa kanya o merong nakakatakot na pangyayari. Alam niyo po, the wicked flee when no man pursueth. So anong ibig sabihin ng verse na to? Kapag ang isang tao nilalamon ng takot, ano nangyayari? Lumilikas daw yung tao na yun. Tumatakas. Pumupunta sa ibang lugar. Kasi ang sinasabi ng isip niya, may banta, may panganib, may humahabol sa'yo. Pero ang sabi diyan, when no man pursueth. Di ba ganyan na nangyari kay Abraham? Sinasabi niya may mga Egyptians na magagandaan sa asawa niya, kukunin ito at papatayin siya. At iiwan si Sarai na buhay at siya ay patay. Pero ang sabi dito, but the righteous are bold as a lion. Ibig sabihin po niyan, kapag ikaw, tiwala ka sa Panginoon, kahit meron pang leon, hindi ka matatakot kasi alam mo ang Diyos mo. Hindi ba't ganun yung nangyari kay Daniel? Amen. Hindi siya kinalimutan ng Panginoon.
Yun talaga, may literal na leon. Yung iba sa atin, ang mga leon natin, ay larawan lang sa mga isipan natin. Wala naman talaga. Sinasabi pa natin, pinakawalan na yung leon. Dadambahin na ako ng leon, lalapain ako. Wala naman. Tapos makikita natin, after a week, after a month, after a year, sumagot ang Panginoon, okay na okay yung kalusugan mo. Okay na okay yung nanay at tatay mo. Amen. Hindi kaya sinadya ng Lord na ilagay yung famine doon para makita kung si Abraham ay alive in faith sa kanya at mga pangako niya? Hindi kaya yung mabibigat na suliranin natin, hindi kaya yung mga anxiety, panic attack sa isip mo, pinahintulutan ng Lord na mangyari sa'yo nitong mga nakaraang taon para ipakita kung buhay ang pananampalataya mo sa Kanya o hindi. Masakit ang realidad, pero kapag tayo ay naging humble at honest sa Lord, magagawa nating itama yung pagkakamali natin at bumalik sa pagtitiwala sa Kanya. Ibig sabihin, Abraham fled mentally and acted deceptively, even though no one had attacked him. Amen. Kitang-kita niyo po dito ano nangyayari kay Abraham sa isip niya, no? Talagang pumondo yung frightening na mga fantasies niya. Yung fear, hindi naman talaga totoo. Amen. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ito yung actual na nangyayari sa may panic attack. Kasi ang may panic attack, may dalawang option lang. Fight or flight. At pinatunayan niya sa atin ng Proverbs 21:8 na may mga panic attack, they flee. That's flight. At si Abraham, bagamat nandun siya physically sa lugar, he fled. Amen. Nangyari yung flight. Takot na takot siya. So, hindi po to magandang klase ng fear sa harapan ng Lord Jesus Christ. Now, ang question, nangyari na ba sa'yo to? Nangyayari na ba sa'yo to? Nandito ka ba sa kalagayan na to? Nakabilanggo ka ba sa tinatawag na fear of imagination? Isang fear na nagsasabi ang Diyos hindi nag-i-exist. At para bagang wala siyang ipinangako o sinalitang maganda para sa kalagayan natin. Ang sabi sa kanya, di ba? And I will make thee a great nation. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. Yan ang pangako sa kanya. And I believe sa ating mga Kristiyano, marami ring pangako na nasa Bible. Kapatid, do not let your mind write a story that God has not written. Huwag mong hayaan yung anxiety, panic attack, yung unbelief ay maging author ng maraming nakakatakot na volumes ng aklat sa isip mo. Huwag. Hindi mo kailangan ng mga kwento sa isipan mo na hindi naman kamay ng Panginoon ang may akda. When facing uncertainty, ask. Tanungin mo yung sarili mo. Ako ba ay reacting according facts? Nagre-react ba ako according sa realidad? Or to my own frightening fantasies? To my own frightening imaginations? Tandaan niyo po, hindi inosente ang takot na ito. Ito po ay paglimot sa pangako ng Panginoon, pagtitiwala sa sarili, at pagbuhat sa isang unknown na sirkumstansya na hindi para sa balikat natin. Kaya kapag kumatok tong takot na to, ang sabihin natin,
For God hath not given us the spirit of what? Fear, but of power and of love and of a sound mind. Tingin mo yung ganitong fear of imaginations na to. Kita dito yung power ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. At tingin mo, nasa sound mind ka ba nito bilang ligtas? Katotohanan, stop assuming the worst. Instead, start declaring God's Word. Inuulit ko po. Stop assuming the worst. Start declaring God's Word. Maiiba po ang kwento. O nag-iba po sana yung kwento kung si Abraham hindi siya nag-assume ng worst. Kundi, nung nasa harap niya yung famine, ang diniklara niya, yung pangako ng Diyos, yung God's Word. So next time, na merong famine sa harapan mo, merong mga fears of imagination sa harapan mo, merong unbelief na kumakatok sa puso at isipan natin, huwag kang mag-assume ng worst. I-declare mo yung God's holy word. Point number 2. Falsehoods and frightful fruits. Falsehoods and frightful fruits. Pag sinabing falsehoods, ano yan? Kung kayo tatanungin. Sige nga, tignan nyo sa dictionary nyo. Gusto ko makarinig kung ano sa inyo yan. Pag sinabing falsehood. Sige po. Untrue. Untrue statement. Ibig sabihin, a lie. Pwede ring absence of truth. So, pwede ring fabricated claim. Yung mga no basis. Tapos, hahawakan mo siya na para bang yun ang realidad. Ano na yan? Falsehoods na yan. Okay? Dito po makikita natin sa Genesis chapter 12 verse 13, hindi masyadong honest si Abraham. Hindi niya ibinigay yung buong impormasyon patungkol sa katotohanan na dapat malaman. Bagkos nakaisip siya ng ideya na dapat gawin nilang mag-asawa, particularly ni Sarai na kanyang misis. Sabihin mo sa kanila na kapatid kita at hindi kita asawa. Para saan? Para sa kapakanan ni Abraham. Kasi nga, meron siyang frightening na fantasy na nakapundasyon sa puso niya. Na ano yun? Na magagandahan sila sa'yo at yun ang dahilan kaya sasakimin ka nila o nanasain ka nila sa kanilang puso at ididispatch nila ako, papatayin nila ako at iiwan kang buhay para maging sa kanila. Again, gaya ng sinabi natin kanina, walang basis yon. Hindi po reality yon. Hindi po yon fact. At napatunayan natin sa point number 1 na siya lang ang nag-iisip ng ganon. Kaya tignan niyo po kung anong ginagawa ng takot, ha? Pag masyado tayo na overwhelm sa takot o nakokontrol ng takot, magdidesisyon yan. Magsasalita yan. Aaksyon yan. At nung nagsalita po si Abraham at umaksyon, hindi magandang aksyon. Maliban dun sa umalis siya dun sa lugar kung saan siya nilalagay ng Lord, wala na rin po siya sa lugar dito bilang husband na dapat naglilid sa tama. Naglilid na po siya sa kasinungalingan dito. In other words, dahil sa takot, Abraham traded truth for safety. So makikita na po natin yung frightful fruits ng falsehood dito. Una, makikita natin is to Abraham sa kanyang sarili.
ipinagpalit niya yung katotohanan para hindi siya mapahamak. Wala na siyang pakialam sa iba. Sarili na lang niya. So, nagiging makasarili pala ang isang tao na matatakutin. Parang akala mo walang koneksyon, pero sa kwentong ito, makikita mo meron. Amen. So, ano nangyari dito? Imbis na si Sarah ay proteksyonan niya bilang husband, at imbis na ang Diyos, pagkatiwalaan niya na poprotektahan silang mag-asawa, ang ginawa niyang human shield yung asawa niya. Anong nangyari doon? Inalis niya yung titulo at yung truth na ang Diyos ang protector. At ang ginawa niyang protector niya na ay yung kanyang misis bilang pananggalang para mailigtas yung buhay niya at magbigay ng safety sa kanya, which is wrong kahit saan natin tignan. Bilang asawa at bilang tagasunod ng banal na Diyos. So, hindi maganda yung naging resulta sa kanya nung frightful fruits na ito. Letter B. Meron din tong hindi magandang dulot kay Sarai, yung kanyang loved one, yung kanyang asawa. Genesis chapter 12, verse 15. The princess also of Pharaoh saw her and commanded her before Pharaoh. And the woman was taken into Pharaoh's house. So, ito na yung kinakatakot niya. Anong nangyari? Nung nakita na po si Sarai at in-instruction na niya out of fear, hindi po out of kalooban ng Diyos. Ano nangyari? Napunta yung kanyang asawa, yung maganda niyang asawa, sa bahay ni Pharaoh at kinuha ito. She was placed in danger. Bakit? Kasi she was taken into another man's house. At matik yan, her purity was at risk. Hindi na po idinitalye kung ano pa yung mga nangyari dyan. Pero talagang merong risk o panganib. Ikaw ba naman Mr. K, hayaan mo ba ang misis mo mapunta kahit isang gabi lang o isang magdamag lang sa bahay ng ibang lalaki? So ano nangyari dito? Dahil hindi sinabi yung buong katotohanan, sinabi kapatid lang, nalagay sa alanganin si Sarai. At walang kaalam-alam yung princess, maging si Pharaoh na mag-asawa sila. Kaya kinuha. Kung hindi nagsinungaling si Abraham, hindi mangyayari to. Hindi malalagay sa panganib si Sarai. Kaya tandaan nyo po ang kasalanan ay hindi lang mananatili sa atin. Meron at merong maaapektuhan. Kabilang dyan, yung ating mga mahal sa buhay. Letter C. Hindi rin ito naging mabuti para kay Pharaoh o other people. Genesis 12:17. And the Lord plagued Pharaoh and his house with a great plagues because of Sarai, Abraham's wife. So ang Panginoon nag-react. Nagpadala siya ng salot. Plague. Saan? Sa bahay o sa kingdom ni Pharaoh. Hindi lang basta plague. Ang sabi diyan, great plague. At hindi lang basta plague. Plagues. Madaming salot. Yung isa pa nga lang dakilang salot na galing sa Panginoon mamimilipit ka na Ito hindi Great plagues. Mga salot. Madami. Ano daw reason? Dahil kay Sarai. Dahil sa asawa ni Abraham. So, saan siya nag-react? Doon sa falsehood. Kaya kung iniisip po ng maraming Kristiyano na narito at mga nakakarinig o makakarinig nito sa YouTube o kahit saan man na ang Panginoon hindi magre-react sa kasalanan, sa falsehood, kung hindi po kayo naniniwala sa akin, sa Genesis chapter 12:17,
I suggest, simulan nyo ng maniwala. Kasi magre-react ang Panginoon. At yung great plagues dito, siguro hindi great plagues ang ipadadala sa iyo. Great problems. Na ang pakiramdam mo, sinasalot ang Christian life mo. If I were you, lalo na kung mananampalataya ka ng Panginoon, huwag mong mapagmalian na ang Panginoon ay parang tao. Yung mga kumukonsinti sa'yo, hindi kikibo sa falsehood na yan. Kikibo yan. So, anong ginawa ng banal na Diyos? Simple lang. Umaksyon siya. Ginawa niya yung tama at mabuti na hindi ginawa ng dapat gumagawa nun na si Abraham. Kaya i-make sure natin, ginagawa natin. Kasi kung hindi natin gagawin, ipapakita ng Lord sa mabigat ng paraan kung bakit dapat nating gawin. Yes, ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi dahil sa siya ay pag-ibig, ibig sabihin, yung pag-ibig na yun, mapagkonsinte. Hindi po. Huwag niyo po mapagmalian, ha? Hindi niya kinonsinte si Abraham dito. So, anong ginawa ng banal na Diyos? God judged the deception and restored what was right. And I believe ganyan pa rin ang banal na Diyos natin. Hindi siya papayag na hindi niya kakatulan ang kasalanan. At sa case na to, deception. At ang deception o lie, paalala ko lang ulit, is abomination. Hate na hate siya ng Lord. Kaya anong ginawa niya? Ayaw niyong gawin? O, di ako magre-restore kung anong tama. O, heads up ko kayo, ha? Believe it or not. Inuulit ko, magre-react at magre-react ang banal na Diyos sa kasalanan. Hindi pwedeng hindi. Isa ang talata at kwento na to, yung kay Abraham, na patunay doon. Inuulit ko, kung ayaw nyo po maniwala sa akin sa likod ng pulpitong ito, ako as a person, walang problema sa akin. But, I suggest, paniwalaan nyo to. Kasi kundi, papaniwalain ka ng Lord sa mabigat na paraan. Abraham's imagined threat led to a lie which set off a chain reaction affecting everyone involved. Which means, ang kasalanan ay hindi talaga po magi-stay lang yan sa isang tao at lugar. Yan po ay magi-spread. At yan po ay lalong may epekto sa mga nakapaligid sa atin. Fear, lie, danger to Sarai, plagues on Pharaoh, public embarrassment for Abraham. Kasi nalaman na, di siya nagsabi ng totoo. Yan po talaga ang mangyayari dyan. Kahit ano pa pong gawin natin, lalabas at lalabas ang totoo. Kaya wag po tayong magpa-control o mag-succumb doon sa tinatawag na unbelief. Kasi magkikreate siya ng fear. At siyang takot na yan, ipupush ka na gumawa pa ng ibang sanga ng kasalanan. At sa senaryo na to, sa kwento na to ni Abraham, yung kasalanan na yon ay lying. At dahil sa lying na yon, muntik nang mapahamak ang buong pagkababae at pagkatao ng misis niya. Kaya to the rescue ang protector, ang banal na Diyos. Hindi kaya may gagawin na si Pharaoh na di maganda nung gabing yon? Kaya nagpadala na ang Panginoon ng great plagues para hindi mababoy si Sarai. Pwede. Isang malaking posibilidad. Sa makatwid, ang fear of imagination ay nagpo-produce ng works na dulot ng flesh. Lying, selfishness, at harm. Doon sa host, sa loved ones, at sa ating neighbors. It turns us into people who act as if God cannot be trusted. Kapag ganyan po tayo, ang pinapakita natin, ang Diyos na tapat, hindi siya tapat, hindi naman talaga siya mapagkakatiwalaan eh. Kaya nga, ito ako, lumalakad sa akin ang belief at nakaisip ako ng mga good idea para hindi mangyari yung mga fears ko. Ano nangyari kay Abraham?
At palagay mo anong mangyayari sa'yo at sa akin. In other words, di lang basta pamumuhay sa takot ang fear of imaginations. Ito rin po ay pamumuhay, nga lang hindi masyadong obvious, pero ito yon, practical atheism. Nagiging practitioner ka nun. Na para bagang walang Diyos na nag-e-exist. Kaya ikaw na ang nagte-take over. Nga lang, akala mo, ikaw yung pinaka nagte-take over, hindi mo nakikita, ang nagte-take over, yung sin ng fear, o yung unbelief. Kaya, bandang huli, suffering. Ikaw, mga taong mahal mo, at yung iba pa, na nakapaligid sa'yo. Hindi ko po gustong paringgan ng kahit sino. Ang gusto ko po, ay mailigtas ang bawat makakarinig nito. Kasi ang kalaban po natin dito, hindi lang ordinaryong tao, mundo, at si Satanas. Ang magiging kalaban po natin pag naging practitioner po tayo ng takot na to, ay ang Panginoon mismo. Kasi gagawa tayo ng mga foolish decisions. Hindi po ito yung inosenteng takot, gaya ng kay Hezekiah. Yung fear na kay Hezekiah, gaya ng binanggit ko, those are natural, initial reaction ng isang taong tinaningan na. Anong proof natin? Sinabi ko na nung nakaraan, mga minamahal, pinaliwanag na natin. Pero sasabihin ko pa rin, for the sake na maging malinaw. Walang violent reaction ang Diyos. Naantig pa nga ang Diyos. Na-move siya, kaya pinabalik niya si Isaiah. Anong blessing na natanggap ni Hezekiah? Another 15 years na extend ng buhay niya. At di lang yun, ginawan niya ng paraan at binigyan ng tagumpay ang problema ni Hezekiah. Saan? Sa mga Assyrians. Hindi po natin nakita na namuhay si Hezekiah sa kasinungalingan. In fact, naging honest nga siya sa feelings niya. Naging honest siya sa supplications niya. Hindi siya nagpaka-spiritual. Napaharap talaga siya sa pader kasi yun yung initial reaction ng taning na narinig niya. At the same time, may kita nyo, walang sumpa kay Hezekiah. Kasi po yung fear na meron siya, hindi naman po yun unbelief. Ang unbelief ay ganito po. We are thinking that God cannot protect me. So I must protect myself. Wala siyang kayang gawin, kaya ako ang kikilos. Ang salitang, kung hindi naman ako kumilos kung hindi naman dahil sa akin buti na lang ako umakto, ako. Yan. Kala nyo po harmless yung ganong setup? Hindi po. Very harmful. Anong resulta ng fear na ito? Ng kasalanan ng unbelief na to? Genesis chapter 12 verse 18. Napatanong si Pharaoh dito at ipinatawag si Abraham and said, "What is this that thou hast done unto me? And why didst thou not tell me that she was thy wife?" Ito po ang malinaw na picture na sasabihin ng mga tao sa atin kapag nalaman nila ang buong katotohanan. Ang sinasabi niya dito, bakit mo ito nagawa sa akin? Paano mo ito nagawa sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang katotohanan? Hindi maiiwasan yung gantong salitaan, yung gantong emosyon. Ngayon, sabihin niyo po sa akin, yung sakit ng kasalanan at maging yung kalakip na damdamin doon, mananatili lang sa'yo. Hindi po. May mga kapitbahay tayo na mapeperwisyo. Nagiging abala po tayo sa kanila. Si Abraham, naging abala siya dito at namerwisyo siya ng mga taong nananahimik. Hindi sana magkakaganon kung nagsabi siya ng buong katotohanan. Yes, ang Diyos natin ay gracious, pero hindi pwedeng hindi kikibuyan. Kasi kumibu siya dito At naramdaman ni Pharaoh yung pagkibu ng Lord. So anong dulot nito kay Abraham? Shame. Exposure.
Damage of testimony. Ito ang kabuntot ng kasalanan. Amen. Ito ang kabuntot ng kasinungalingan. Ito ang kamandag ng kasalanan ng unbelief. Abraham would have been safer trusting God than trusting deception. Pero believe me, marami pa rin po sa atin ang takbo ng isip dahil kontrolado ng fear of imagination, kontrolado ng sin of unbelief, ay mas trusting pa rin tayo sa protection na ino-offer ng takot, ng lies. Kaya nga, di ba? Up to now, many Christians pinaninindigan pa rin yung kasinungalingan everyday. Pero God knows the truth. And someday, He will react. Ang proteksyon ng banal na Diyos ay hindi po nakadepende sa ating mga kasinungalingan. The thing we fear the most pa nga ay often made worse by the way we try to avoid it. Sa fear of imagination, sa sin of unbelief, sa sin of lying, wala pong problemang nare-resolba. Ang meron, problemang nagsasanga-sanga. Si Abraham, he feared death. Pero ang lie, yun ang muntik-muntika na mag-cause talaga sa kanya ng kapahamakan. Lalo na sa asawa niya. Pati kay Pharaoh. Mga kapatid, gusto ko po i-reconsider natin ang mga bagay. Tanungin natin yung ating mga sarili. Would you rather be safe in God's hand or safe in a lie na nag-ugat sa fear of imagination? Yes, may good idea ka, pero kung nakatungtong yan sa unbelief, hindi yan titindig sa harapan ng Panginoon panghabang buhay. Sa lahat ho, maging warning po to sa ating lahat ha. Lalo na po sa mga ongoing na hindi ko alam. Ongoing pala dito. At doon sa mga tagapakinig natin, ongoing ka pala. Yung tipong kakatapos mo lang magsinungaling. Proverbs 12:22. Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Isa pa. Proverbs 19, verse 9. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Nakita niyo po kasuklam-suklam ang sinungaling na labi sa Panginoon. Sinusuka niya yan. Hindi niya tanggap yan. Hindi na siya basta galit dyan. Kinamumuhian niya yan. Pero ang Panginoon, ang kanyang delight, ang kanyang kasiyahan ay isang taong that deal truly, ibig sabihin, honest, may transparency. Kung ano yung nakikita sa church, yun siya kapag wala sa church. Lalo na kapag sa bahay at behind closed doors. Kaya kung kayo po ay witness ng Panginoon, pero namumuhay sa falsehood, sana po maging aware tayo. Yang fear na yan ay may fruits, frightening fruits na dulot sa atin. Pero I suggest, mas matakot po tayo dun sa punishment na sinabi sa Proverbs 19, verse 9. If I were you, confess it and forsake it. Umiiral pa ang grace. Let us face the fear of imaginations with God's truth. When fear of imaginations makes you want to hide or lie, pwede kang mag-pause at tanungin ang sarili mo, does this honor God? Naluluwalhati ba ang Panginoong Yesus dito? Siguro naman obvious yung sagot. That's why, speak the truth even when you feel vulnerable. Inuulit ko po, mga kapatid, nakikiusap ako. Let us speak
the truth even when we feel vulnerable. Psalm 56 verse 3. What time I am afraid, I will trust in thee. Last. So, tapos na po tayo doon sa tinatawag na point number 1. Ano yung point number 1 natin? Foundations of frightened fantasy. Point number 2. Falsehoods and frightful fruits. Number 3. Freedom found in the firstborn. Freedom found in the firstborn. Ang salitang firstborn po ay titulo ng Panginoong Hesus. So, ang tinutukoy po natin dito na firstborn ay walang iba kundi yung ating tagapagligtas at Panginoon. At ang sabi dito, matatagpuan lang po ang kalayaan sa nag-iisang persona. Wala na pong iba. Si firstborn o ang Lord Jesus Christ. Fear of imagination is conquered not by positive thinking, but by trusting the person and promises of Jesus Christ. Inuulit ko po. Fear of imagination is conquered not by positive thinking, but by trusting the person and promises of Jesus Christ. Bakit natin nasabi yan? Kasi letter A, Jesus calms our fearful imaginations. Kinakalma niya yung ating mga nakakatakot na naiisip o imahinasyon. 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. So anong sinasabi ng salita ng Diyos dito? Ang sinasabi po dito, si Jesus Christ, yung perfect love. At itong perfect love na to, ang tanging nakakapag-alis ng torment ng fear. Di ba kapag ang isang tao natatakot, mentally tormented, emotionally tormented, pinahihirapan ka ng takot mo na hindi naman nakikita ng iba. Kaya nga pag nakita nyo po yung may mga anxiety, may mga panic attack, di ba napaparalyze sila? Meron nga ho ako napanood nagda-drive siya biglang sumipa yung panic attack niya, kuminto siya sa pagmamaneho, tinabi niya yung sasakyan niya. Why? Kasi nag-shake siya. So, ibig sabihin, pag gano'n na po yung kalagayan ng isang tao na may panic attack, ibig sabihin, naging part na ng system niya. Nagiging routine na. Pero pag nakakita po kayo ng ganyan, ang aking suggestion sa inyo at pakiusap, huwag niyo po silang pagtawanan. Kasi meron silang laban, nahirap sila. Ang dapat ko ang sinasabi natin, si Jesus Christ. Pero pag sinasabi ho natin si Jesus Christ, hindi naman po yung parang naghahatid tayo na ikaw ang may pinakamaraming Jesus Christ sa pangangatawan mo. Hindi po ganon. Huwag po yung pamukha kasi mahirap po Mamaya dumating yung araw. Akala mo sobrang meron ka ng Jesus Christ sa sistema mo. Hanggang ikaw ang makaranas. Kasi mahirap po yan. So tayo po, wag po nating liitin sila sa paningin natin. Dapat ang ginagawa natin, pinagpe-pray natin sila. Okay? So, si Jesus Christ po, ang may kakayahan na palayain tayo sa mga tinatawag na nakakatakot na mga what ifs. Katotohanan mga kapatid, we are safe dito kay perfect love. No matter what the future looks like, o kung ano man ang hino-hold ng future, hindi na po mababago yan. Safe tayo sa Kanya. Hindi niya alisin yung mga nasa harapan na nakakatakot, pero ang pangako niya,
I will never leave thee nor forsake thee. Ang kailangan natin gawin is to believe at ipako yung ating mga puso sa katotohanan na yon. At kapag inuuga ni Satan yung mga pako at sinisikap niyang bunutin, huwag mong payagan. Alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Kung nailigtas niya yung kaluluwa mo sa totoo at tunay na nakakatakot na impyerno, how much more sa fearful imaginations lamang. Mas madali yun sa Diyos nating walang mahirap sa Kanya. Letter B. Jesus cast down our fearful imaginations. Sa Hebrews chapter 13, verse 5 and 6, sabi diyan, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Dahil na ipaliwanag na natin yung I will never leave thee nor forsake thee, dito tayo mag-focus so that we may boldly say. Kaya matapang nating masasabi. Why? Kasi talagang nakapako sa mga puso natin na ang Diyos ang aking helper. Siya ang aking tulong. Siya ang aking saklolo. Hindi ito nangiiwan. Siya ang aking protector. Siya ang bahala sa akin. Kaya kaya nating sabihin, I will not fear what man shall do unto me. Kaya pag nakarinig ka sa prof mo, pag hindi ka pumasok sa Sunday, bagsak ka. Unahin mo yung pagkakatipo natin. Lalong-lalo na kung may ministry ka. Kapag sinabi ng boss mo, pag hindi ka sumama sa team building sa Sunday, mememuhang kita, huwag kang matakot sa kanya. Ang sabi mo, I will not fear what man shall do unto me. So be it, lagay nyo ng memo. Ang problema kasi sa atin, listen up, madalas kapag preaching time na ganito, umi-amen kayo. Pag nandun na kayo, ayaw nyong i-apply. Ang Christian life, hindi siya podcast na pinapanood at pinapakinggan. Ina-apply po yan. Kasi nga, Christian life. Kaya next time po, wag na po kayong magtatanong kay pastor, dapat ba akong pumasok sa klase ko ng Sunday na to? Dapat ba akong makinig sa bisor ko o sa manager ko na pasukan yung Sunday, pinirmahan ko naman sa kontrata, wala akong pasok ng Sunday? Kesyo may mga ganitong banta-banta. So be it. At kapag sinabi nating hindi ako natatakot kahit anong gawin ng tao, sana naman hindi kita makikita na nandito ka sa auditorium, tulala, nag-iisip, halatang halata na hindi mo magawang maging bold man lang kahit sa sarili mo, na maging matapang na totoo ang pangako ng Diyos. Minsan, tayo, mas takot pa tayo sa tao kaysa sa Diyos. Alam niyo ba't yan nangyayari? Kasi meron kang mga ini-imagine na mga kinabukasan at mga what if na mangyayari. Nilalagay mo lahat yun sa balikat mo, kaya ka nabibigatan. Just as God promised Abraham, Jesus' promises are permanent. Ang presensya nito. This permanent presence ng Lord will destroy the fear of imaginations. Ang kailangan mo lang gawin, tapangan mo, higpitan mo, ibaon mo yung pako ng pagtitiwala mo sa Kanya. Our Lord Jesus Christ gives us power to take every fearful mental picture and make it obey God's truth. Ang gusto ko pong sabihin, ang Panginoong Hesus natin ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para lahat po ng mga takot sa ating isipan, lahat ng mga picture, lahat ng mga films, lahat ng mga reels
ng takot na nasa puso't isipan natin sa harapan ng katotohanan ng Diyos, lahat yan, lumuhod. Hindi po pwedeng tayo ang luluhod sa takot. Kailangan po yung mga imaginations natin ang nakaluhod sa majesty ng Panginoon natin at salita niya. At hindi po yun mangyayari kung laging mag-iisip ka ng worst case scenario at hindi mo iisipin yung pangako ng Diyos na safety sa atin. Jesus never leaves us. At kinikip niya po ang kanyang mga pangako. Ang problema lang, pinangahawakan ba natin yung kanyang mga pangako? Kasi doon natin ma-overcome yung mga takot. Ano sabi niya? Matthew 28:20. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Unlike our imaginations, which is lies, Jesus always tells the truth. His presence is the antidote to the unknown. At sa ating pagtatapos, sana ho meron tayong natutunan sa kwento ni Abraham. Abraham's story shows us fear of imagination starts when we stop seeing God and start seeing only the danger. Mga kapatid, listen up. The solution is not trying harder, but looking harder at the Lord Jesus Christ. Looking harder sa kanyang power, sa kanyang promises. Ang solusyon ay si Jesus Christ mismo. Shall we pray?